Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sugatan matapos malaglag ang isang bata mula sa isang umaandar na sasakyan sa Ross Boulevard sa Pasay City. Sa nahulikam na tagpo, nakitang nagpagulong-gulong pa sa kalsada ang bata matapos malaglag. Paalala ng isang safety expert, required sa batas ang pagpapaupo sa mga bata sa isang espesyal na car seat kung nasa sasakyan. Ang iba pang paalala sa pagtutok ni Darlene Kai. Biglang bumukas ang pinto at nalaglag ang isang bata mula sa utility vehicle na ito. Nangyari ang insidente sa viral video pasado na 9 ng gabi noong Sabado sa Ross Boulevard sa Pasay. Sa kuha ng dashcam ng kasunod na sasakyan, kitang mabilis na tumayo at gumilid ang bata. Maririnig sa video ang malakas na iyak ng bata. Nalaglag! Okay ka lang? Maya-maya, tumigil ang utility vehicle at bumaba ang isang babae at lalaki na agad namang pinuntahan ang bata. Bumukas yung pintuan. Nalaglag siya. Bumukas yung pintuan. Buti nakita siya, kuya. Agad din nilang sinakay uli ang umiiyak na bata na ayon sa nakakitang mga motorista ay dumurugo raw ang braso. Hindi nahagip sa video pero may nagsabing binuksan di umano ng bata ang pinto ng utility vehicle. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng pamilya ng batang nahulog mula sa sasakyan. Ayon sa safety expert na si Louie Domingo, lubhang delikado raw ang nangyari, lalo na dahil sa kahabaan nito ng highway. Hindi lang para sa bata pero para rin sa ibang mga sasakyan sa kalsada. Talagang napakaraming factor. Yung tumigil ka lang doon na walang early warning, medyo delikado na rin. May question din kung wala bang child restraint system o car seat at booster seat sa sasakyan. Bagay na mandatory dapat sa ilalim ng batas para sa mga sanggol at bata hanggang edad 12 years old. Naiwasan din sana ang insidente kung aktibo ang child lock sa pintuan ng sasakyan. So, kung may double lock yun, secure mabuti yung lock. If ever sa ganun if ganung edad, no, pwede na rin turuan na wag hawakan to, may lock yan dito, di ba, na ino-orient sila kung paano yung safety nung sasakyan na wag gagawin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 Oras. Arestado ang isang DPWH engineer dahil sa tangka umanong panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Gusto umano nitong ipatigil ang investigasyon ng mambabatas sa mga proyekto kontra baha sa kanilang distrito pero nagsumbong sa pulisya ang kongresista. Mula sa Balayan, Batangas, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, binisita nga ni Congressman Leandro Leviste yung isa sa mga nasirang proyekto ng dike ng DPWH dito yan sa Balayan, Batangas. Isa nga itong proyektong ito ng DPWH sa mga iniimbestigahan ng kongresista na maaring nagtulak umano sa isang district engineer na tangkang suhulan ang kongresista. Gamit ang backhoe ay binunot ang sheet pile sa nasirang dike sa Barangay Santol sa Balayan, Batangas. Ito ay para malaman kung sapat ang haba ng sheet pile, lalo ang bahagi nitong nakabaon. Maraming bahagi kasi ng diking ito sa Binambang River ang nawasak ng manalasang Bagyong Cristino October 2024. Kahit 2023 lang natapos ay sa kapitan ng Barangay Santol. Isa ang dike sa mga DPWH projects na iniimbestigahan ng tanggapan ni Congressman Leandro Leviste. Bumunot ng sheet pile mula nga doon sa nakabaon sa nasirang dike itong tanggapan ng kinatawan ng Kongreso dito sa Batangas. Kailangan kasing malaman kung gaano ba talaga kahaba yung ibinaong sheet pile para malaman kung sapat na ba yung habang yon para maprotektahan ang pampang ng ilog na ito kapag may malakas na bagyo o pagulan. Dapat 15 meters. 15 ang sheet pile. Sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 M o mahigit ay sa sheet pile at sabihin po natin 1/3 lang pala ang
haba ng sheet piles na actually na inilagay. Yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Pero ang investigasyon sa proyekto at iba pang DPWH project sa 1st District ng Batangas, gusto umanong pahinto kaya tinangka umanong suhulan si Leviste ni Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo ng DPWH. Pero nagsumbong si Leviste kaya inentrap si Calalo at inaresto sa Taal, Batangas itong Biyernes. Na-recover umano kay Calalo ang bundle-bundle na perang papel na nang bilangin ng mga pulis ay umaabot sa mahigit 3.1 million pesos. Si Kong Leandro may tinawagan po siyang tao na nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon, naabutan namin si DE na may hawak na eco-bag at may lamang pera. Sa isang panayam ng mga mamamahayag, sinabi ng kongresista na tuloy ang paghain niya ng reklamo bukas laban sa district engineer sa tanggapan ng piskalya. We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH. Sa pamamagitan naman ng inang si Senadora Loren Legarda, pinaalalahanan daw ni Senador Ping Lacson ang neophyte congressman ukol sa seguridad nito lalo't bilyong piso ang halaga ng mga kontratang pang-infrastruktura. Sinikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Engineer Calalo na nakadetain sa Taal Police Station. Baka makuha lang po namin panig nyo. Lawyer na lang, sir. Lawyer na lang. Opo. Engineer, tanong lang namin yung 3 million, para saan po ba yon? Sir, sa lawyer na lang po. Papatawan din ng preventive suspension ng DPWH si Engineer Calalo. Buti na sa kanya at kinulong. Kung yun ang ginawa niya, hindi ho tama yan. And we don't tolerate that kind of action. Vicky, bukas nga ay inaasahang dadalhin na ang district engineer sa Batangas Provincial Prosecutor's Office para siya ay maipagharap ng reklamo. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang lalaking nakipagbarilan at pumatay sa isang pulis sa Pasay. Ang kasabot niya sa pag-eskapo nasa Kote sa Cavite. Nakatutok si June Veneracion. Parang pelikula ang nahuli kam na barilan sa Pasay City nitong Sabado ng gabi. Ang nakasando ay si Police Staff Sergeant Jomar Caligiran habang kabarilan ng isang hinihinalang hold-upper. Napuruhan kaya binawian ng buhay ang pulis. Tumakas naman ng sospek sakay ang motorsiklong dala ng kasama. Nakikitang motibo ang tangkang pagdanakaw sa kwintas ng biktima na hindi nila akalang pulis pala. Ayun yung bumaril sa rin mo ba? Hindi mo ba sa motor? Sa follow-up operation sa Cavite, nahuli ang rider ng motorsiklong sinakyan ng sospek batay sa positibong pagkilala ng isang testigo. Ito naman si patakas na rin kasama ang pamilya. Mabilis lang yung tropa na hold. Pero nakatakas ang shooter. Ito yung yung suspect natin sa shooter. Ito yung nakita natin na bumaril. Ayon sa Pasay City Police, matagal nang magkatandem sa iba't ibang krimen ang dalawa na naharap na noon sa mga kasong carnapping at grave threat. Yung modus nila pare-parehas. Pag hindi nila makuha, babariling ka. Tiwala ang PNP na mahuhuli nila ang suspect na nakapatay sa pulis na naka-assign sa Manila Police District. Armed and dangerous talaga ito. So, ang instruction ko naman sa mga tao natin na talagang mag-ingat. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nakahanda ang Pilipinas sa susunod na hakbang ng China lalo't hindi pa nililisa ng mga barko nito ang Ayungin Shoal 1 linggo matapos ang tangka nilang paglapit sa BRP Sierra Madre. Batay naman sa isang survey, China pa rin ang pinakamalaking banta sa Pilipinas para sa karamihan ng mga Pilipino. Nakatutok si Chino Gaston. 1 linggo mula ng palibutan at tangkain nilang lapitan ang BRP Sierra Madre, nananatili ang 18 mga barko ng China sa palibot ng pinag-aagawang bahura. Ayon sa Philippine Navy, handa sila sa anumang sunod na hakbang ng China sa pinag-aagawang bahura.
They have always been ready ever since they were deployed. Sa mas malayo pa na banda ng Sierra Madre, but still within Ayungin Shoal. Andun pa naman sila, yung tumaas na number ng mga Madre Militia, yung Coast Guard, yung mga RIBs at yung mga speedboats nila. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., posibleng may kinalaman ang paglapit ng Chinese speedboats at rubber boats noong nakaraang linggo sa military exercise sa Palawan kasama ang Australia. We have monitored increased presence. Hindi lang naman sa Ayungin. Baka dahil din kakatapos lang ng exercise Alon na pinakamalaki na ginanap sa Palawan. Secretary, may mga bit-bit naman ng armas yung Chinese personnel around. Wala kaming confirmed information about that. At this time, wala po kami nakikita. But of course, laging listo. Noong nakarang linggo, sinabi ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. na hindi pa naman nalalabag ang itinuturing na red lines o pamantayan ng Administrasyong Marcos bago kailangang gumamit ng puwersa ang Armed Forces of the Philippines sakaling maulit ang paglapit ng mga Chinese ships sa BRP Sierra Madre, may paghahanda na ang AFP. Ang unang-una dito ay hindi natin palalapitin, that's one. And secondly, whatever happens, and it will always be based on sa pinaka seryoso or worst case scenario, if I may say it. Ayon sa AFP, kasama sa mga red lines ng Pilipinas ang puwersahang pag-alis, pag-atake o pagsampa sa BRP Sierra Madre, pag-extract ng langis sa EEZ na walang pahintulot ng Pilipinas, pagsagawa ng reclamation sa Scarborough Shoal, pagkamatay ng isang Pilipino sa West Philippine Sea dahil sa China at pagpigil sa supply mission sa Siyam na military outpost sa Kalayaan Island Group. Bago pa ang mga muntikang pagbangga sa BRP Suluan at mga pagpapalipad ng fighter jet ng China, lumitaw sa survey ng Okta Research na 85% ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China. Lumitaw din sa survey na 74% ng mga Pilipino ay tinuturing na pinakamalaking banta sa bansa ang China dahil sa mga panggigipit sa West Philippine Sea, pagpasok ng mga smuggled na produkto mula China, pagtaas ng mga krimen kung saan sangkot ang mga Chinese nationals at kompetisyon sa Chinese workers para sa mga lokal na trabaho. Actually, I think it's built in ever since nakita yan, first na observe yan nung after nung Mischief Reef, 1990s. Dahil nakita, consistent yan. Laging mababa or negative trust rating ng mga Pilipino sa China. So that's not surprising. Bilang protesta sa panggigipit sa mga barko ng Pilipinas, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Filipinos Do Not Yield sa tapat ng Chinese Embassy. Wala pang tugon ang Chinese Embassy tungkol sa ikinasang kilos protesta. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Pananagutin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Yan ang pangako ng Pangulo sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani ngayong araw. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ang araw na ito paggunita sa kabayanihan at mga nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Pero sa National Heroes Day sa taong ito, hindi sa mananakop o banta sa seguridad nakatuon ang mensahe ng Pangulo na magtalumpati sa libingan ng mga bayani. Pananagot din namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Ang pinatutungkulan ng Pangulo, ang iilan niya na mas pinipili ang sariling interes sa halip na kapakanan ng bayan at ng kapwa Pilipino. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Personal na nagtungo ang Pangulo sa Bulacan at Benguet itong nakarang linggo para personal na inspeksyonin ang ilang proyektong isinumbong sa kanya sa inilunsad na website sa mga palpak o di kay ghost na flood control projects. Kasunod yan ang pagsiwalat niya sa kanyang zona na napupunta sa katiwalian ang bilyong pisong pondong inilalaan sa mga flood control project. Sabay pangakong pananagutin ang lahat ng sangkot dito. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali
na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Hanggang sa puntong ito, tanging mga proyekto at mga kontraktor ang pinangalanan ng Pangulo, pero wala pang mga politiko. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Niragasan ng kulay putik na baha ang ilang bahagi ng La Trinidad, Benguet. Kabilang sa nalubog sa baha ay sikat yung Strawberry Farm. May naitala ring rock slide sa Mountain Province habang abot baywang na baha ang namerwisyo sa Zamboanga City. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Grabing baha naman to. Ikinagulat ng ilang taga-sitio Bayabas, La Trinidad, Benguet ang pagragasa ng kulay putik na baha kahapon. Umagos ang tubig mula sa kabundukan kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Walang naiulat na nasaktan, pero sa tindi ng pagbaha, pinasok ng tubig ang ilang bahay. Pinatumba rin ng tubig ang ilang motorsiklo. Sa kuha naman ng CCTV, kita ang mabilis na pagkilos ng mga tauhan ng isang motor shop nang mapansin ang pagtaas ng tubig sa katapat na kalsada. Nagsitakbuhan at kanya-kanyang lagay ng sandbag. Pero sa bilis ng pagtaas ng baha, bahagyaring inabot ng tubig ang harapan ng motor shop. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Strawberry Farm. Lubog sa tubig ang ilang pananim na strawberry, lettuce at repolyo. Ayon sa mga magsasaka, ang ilan ay katatanim pa lang para sana sa anihan sa Disyembre. Nagmistulang ilog din ang mga kalsada sa bahagi ng poblasyon Buyagan dahil sa mga pag-ulan. Sa Mountain Province, nakuna ng video ang aktwal na pagguho ng malalaking tipak ng bato mula sa bundok kanina. Unti-unti itong bumagsak at humambalang sa gilid ng Barlig na Tonin National Road na pansamantalang isinara sa mga motorista. Gamit naman ang rescue boat, inilikas ang ilang residente ng Zamboanga City dahil sa pagbaha. May ibang bahagi na abot bewang ang tubig. Ayon sa City Social Welfare Office, nasa 300 pamilya ang apektado. There was a section of the wall that divided yung subdivision na bridge ng tubig, malakas na tubig, so pumasok sa subdivision. Sa bahay na ito naman, naglutangan ang halos lahat ng mga gamit dahil mabilis na pinasok ng baha. Ayon sa Pag-asa, low pressure area, habagat at localized thunderstorm ang dahilan ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dahil sa inaasahang masamang panahon bukas, kinansela ng DILG ang pasok sa ilang rehiyon. Walang pasok bukas, August 26, 2025, sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, pati sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong Metro Manila. Gayun din sa Aurora, Quezon, Rizal at Laguna. Wala ring pasok sa lahat ng paaralan, all levels at government offices sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Catanduanes at Masbate, pati sa Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Patuloy pong tumutok dito sa 24 oras at social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Trust and support na foundation ng isang good friendship. Ang tema ng upcoming episode ng Day Kayo ng Lola Ko. Bida riyan ang dalawang ex-kapuso housemate na sina Will Ashley at AZ Martinez. Makichika kay Athena Imperial. Sweetness overload sina AZ Martinez at Ralph De Leon sa one-arm lift trend sa TikTok. May pabiro pang ihuhulog sa isang pool si AZ habang buhat ni Ralph. Pabirong hirit ng mga kapwa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates, pabuhat din Ralph. May pa-flex rin si Ralph ng kanyang bicep, sabay pakita, hawak pala niya mga pisngi ni AZ. Dahil sa chemistry ng As Ralph, humihirit ng movie project ang kanilang fans. Si Ralph yung una nag-bring up sa akin at sabi ko, gusto ko din gawin yun. I really want to work with Ralph. Hopefully in a movie, if there's an opportunity, if there's work that will be given for us, to us,
I would gladly take it kasi it's one of the things that I want to happen also. Bago naman ang minamanifest na movie, bibida muna si AZ at Will sa Daig Kayo ng Lola Ko. Nakakatuwa na kapag nakasama ko yung mga housemates ko, co-housemates ko sa labas na trabaho, sobrang dream come true. For this episode, ang sa tingin kong matututunan po nila is yung good friendship, good relationship, pagbuo ng trust, of course, and suportahan sa isa't isa. Makakasama rin ni na AZ at Will sina Ashley Sarmiento at si Althea Ablan na madalas na guest sa Daig Kayo ng Lola Ko. Sobrang saya lang kapag nandito ako sa set ng Daig and ang mapupulot naman nilang aral, iba-iba eh. Dito naman sa episode namin ngayon, siguro ang matutunan nila is yung kung paano ka mag-move on. Sa November, entry ng bansa ang Daig Kayo ng Lola Ko sa Southeast Asia Video Festival for Children sa Thailand. Pinili ng Anak TV Incorporated ang episode nilang Squad Game na tungkol sa magkakaibigang napunta sa ibang dimensyon. Talagang surprising kami na kami napili para mag-attend sa video competition sa Thailand. So talagang maraming salamat. Doon sa loob ng dimension na yun, parang tinuruan sila ng parang group effort, ganyan. Tinuruan sila ng makinig sa isa't isa. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.